May isang lalaki na gabi-gabing nakatitig sa kisame ng maliit niyang kwarto. Tahimik ang paligid, mainit ang hangin, mahina ang electric fan na umiikot sa gilid ng kama niya. At habang nakatitig siya sa kisame, isa lang ang paulit-ulit sa isip niya. Bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? Hindi naman siya walang pangarap. Sa totoo lang, sobra pa nga. Puno ng ideas ang isip niya. Gusto niyang yumaman. Gusto niyang magkaroon ng negosyo. Gusto niyang makatulong sa pamilya niya. Gusto niyang maranasan yung buhay na hindi kailangang mamroblema sa bills buwan-buwan. Pero habang tumatagal, parang lalong lumalayo lahat. Bawat taon pareho lang. Parehong problema, parehong excuses, parehong routine. Gigising siya ng late. Pagkagising, cellphone agad, minsan 5 minuto lang dapat, pero hindi niya namamalayan. 2 oras na pala siyang nagsuscroll. Videos, memes, drama, entertainment. Habang tumatagal, lalo lang siyang napapagod kahit wala naman siyang ginagawa. Pagdating ng gabi, doon siya tatamaan ng guilt. Pakiramdam niya na sayang na naman ang araw niya. At bago matulog, lagi niyang sinasabi sa sarili niya, bukas magsisimula na ako. Pero pagdating ng bukas, ganun ulit. At habang paulit-ulit ang cycle, unti-unting nawawala ang tiwala niya sa sarili. Dati naniniwala siya na kaya niyang magtagumpay. Ngayon, hindi na siya sigurado. Minsan naiinggit siya sa ibang tao. Kapag nakikita niya yung mga successful online, napapatanong siya, anong meron sila na wala ako? Mas matalino ba sila? Mas swerte ba sila? Mas mayaman ba pamilya nila? Pero habang tumatagal, napansin niya rin ang isang bagay. Maraming tao ang may talent, pero walang consistency. Maraming tao ang magaling magsimula, pero hindi marunong tumuloy. At doon niya unang naisip, paano kung hindi talent ang problema ko? Hanggang isang gabi habang walang gana siyang nagso-scroll sa internet, may nabasa siyang linya mula sa librong The Art of Discipline. Simple lang ang nakasulat, pero parang direktang tumama sa dibdib niya. Hindi nasisira ang buhay sa isang malaking desisyon. Nasisira ito sa maliliit na habits na inuulit araw-araw. Napahinto siya. Tahimik. Paulit-ulit niyang binasa yung sentence. At doon niya na-realize, hindi pala isang malaking pagkakamali ang sumisira sa buhay niya. Hindi pala isang failure. Hindi pala isang bad luck, kundi yung maliliit na ginagawa niya araw-araw. Yung pagpupuyat gabi-gabi. Yung endless scrolling. Yung pagsasabing mamaya na. Yung paulit-ulit na pag-delay sa goals niya. Maliit lang tingnan bawat isa. Pero kapag pinagsama-sama mo araw-araw, sila pala ang bumubuo ng future mo. At sa unang pagkakataon, naging honest siya sa sarili niya. Hindi siya kulang sa pangarap. Hindi rin siya kulang sa talino. Kulang siya sa discipline. Masakit tanggapin, pero totoo. Kasi marami siyang plano, pero walang system. Marami siyang motivation, pero walang consistency. Kapag ganado siya, sobrang sipag niya. Pero kapag tinamad siya, wala na. At doon niya naintindihan ang isang bagay na bihirang sabihin ng mundo. Hindi motivation ang nagpapabago ng buhay. Discipline. Dahil ang motivation, emotion lang. Darating. Aalis. May araw na inspired ka. May araw na gusto mo sakupin ang mundo. Pero may araw din na pagod ka. Walang gana. Walang energy. At kung motivation lang aasahan mo, titigil ka rin. Pero ang discipline, siya yung kakayahang kumilos kahit ayaw mo. At doon nagsimula ang pagbabago niya. Hindi dramatic. Hindi parang pelikula. Walang overnight transformation. Kinabukasan, hindi naman siya biglang naging perfect. Hindi siya gumising ng 4:00 ng madaling araw agad. Hindi siya biglang naging sobrang productive. Pero may ginawa siyang kakaiba. Mas maaga lang siya ng konti gumising. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon,
Hindi niya agad hinawakan cellphone niya. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid ng kama. At kahit maliit lang na bagay iyon, pakiramdam niya may control siya ulit sa sarili niya. Pagkatapos noon, inayos niya higaan niya. Simple, napakaliit na bagay. Pero habang inaayos niya yung kumot, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may maliit na boses sa isip niya na nagsasabing, kaya mo palang tuparin ang maliit na pangako sa sarili mo. At doon niya unang naintindihan, ang discipline hindi nagsisimula sa malalaking actions. Nagsisimula ito sa maliliit na habits. Pagkatapos noon, nagbasa siya ng 5 pages ng libro. 5 pages lang. Dati kasi lagi niyang sinusubukang baguhin buong buhay niya sa isang araw. Biglang workout, biglang diet, biglang alas 5 ng madaling araw routine, biglang 10 goals agad, pero ilang araw lang, bumabalik din siya sa dati. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit masyado niyang minamadali ang pagbabago. Hindi pala intensity ang sikreto, consistency pala. Mas mahalaga pala ang maliit na habit na ginagawa araw-araw kaysa malaking effort na isang beses lang ginagawa. Habang lumilipas ang mga linggo, may napansin siya. Unti-unting nagbabago isip niya. Mas nagiging kalmado siya, mas focused, mas organized. Hindi dahil naging espesyal siya, hindi dahil bigla siyang naging genius, kundi dahil araw-araw niyang pinapatunayan sa sarili niya na kaya niyang maging consistent. At bawat maliit na win, lumalakas ang confidence niya. Kapag maaga siyang nagising, panalo yon. Kapag natapos niya goals niya, panalo yon. Kapag hindi siya nagpadala sa distraction, panalo yon. At doon niya natutunan ang confidence hindi nanggagaling sa motivation. Nanggagaling ito sa actions, sa pagtupad mo sa sarili mong salita. Pero syempre, hindi naging madali lahat. May mga araw na nawalan siya ng gana. May mga araw na bumalik siya sa dating habits. Minsan ilang oras ulit siyang nag-scroll sa social media. Minsan tinamad ulit siyang gumising. At dati, iyon na ang dahilan para sumuko siya. Pero ngayon iba na, kasi may natutunan siya. Ang disciplined na tao hindi perfect. Marunong lang bumalik. Kaya tuwing nadadapa siya, bumabangon ulit siya. Walang drama, walang self-hate. Balik lang ulit sa routine. At habang ginagawa niya yon, lalo niyang naiintindihan na ang tunay na laban, hindi laban kontra ibang tao, sarili niya. Yung urge na maging tamad, yung urge na mag-procrastinate, yung urge na piliin ang comfort kaysa growth. At doon niya napansin kung gaano kalakas yung distractions sa modernong mundo. Kapag hawak niya cellphone niya, nawawala focus niya. Kapag puro entertainment paligid niya, nawawala goals niya. Kaya nagsimula siyang magtanggal ng distractions. Mas kaunting social media, mas kaunting toxic people, mas maraming oras sa pagbabasa, mas maraming oras sa pag-iisip, mas maraming oras sa pag-build ng sarili niya. At doon niya na-realize, minsan hindi mo kailangan dagdagan ang motivation mo. Kailangan mo lang bawasan ang distractions mo. Habang tumatagal, unti-unti ring nagbabago identity niya. Dati sinasabi niya, tamad kasi ako. Wala talaga akong discipline. Hindi ako consistent. Pero ngayon iba na. Ngayon sinasabi niya, ako yung klase ng tao na tinutupad ang salita niya. At habang inuulit niya iyon araw-araw, unti-unting nagiging totoo. Kasi ang identity mo, nabubuo sa paulit-ulit mong ginagawa. Kapag lagi kang sumusuko, maniniwala kang quitter ka. Pero kapag lagi kang bumabangon, maniniwala kang disciplined ka. At isang gabi habang nakatingin siya sa salamin, napangiti na lang siya. Hindi dahil successful na siya agad, hindi dahil milyonaryo na siya, kundi dahil alam niyang hindi na siya yung dating tao. Hindi na siya yung lalaking puro plano pero walang action.
Hindi na siya yung lalaking naghihintay ng motivation araw-araw. Ngayon naiintindihan na niya, hindi mo kailangang hintayin na ganado ka bago kumilos. Kailangan mong kumilos kahit wala kang gana. Dahil ang success, hindi ginagawa sa isang araw ng sobrang sipag. Ginagawa ito sa libu-libong araw ng consistency. Sa maliliit na habits, sa maliliit na desisyon, sa maliliit na actions na walang nakakakita. At balang araw, kapag lumingon ka sa dating buhay mo, magugulat ka na lang kung gaano kalayo ang narating mo, hindi dahil sa isang malaking pagbabago, kundi dahil sa maliliit na habits na pinili mong ulitin araw-araw. Kung gusto mong mas maintindihan kung paano bumuo ng discipline, habits, and self-control sa buhay mo, basahin mo ang librong The Art of Discipline. Dito mo matututunan kung paano alisin ang procrastination, paano maging consistent, at paano bagawin ang mindset mo para umasenso sa buhay. At tandaan mo, hindi mo kailangan maging perfect para magbago. Kailangan mo lang magsimula. Type the word discipline sa comment section at isesend ko sa iyo ang ebook.